Ganito yung mga mais na walang foliar. Ito'y mas nauna ng konti sa aking Dekalb 8282 pero parehas lang sila ng taas. Ito kasi yung nakita kong medyo maganda dito na medyo nauna lang ng konti sa atin. Pero magkasing taas sila ng ating Dekalb 8282. Ang napansin ko lang, ito'y medyo mahina yung kapal ng kanyang dahon. Mas malapad yung ating Dekalb 8282. At nag-spray din po sila ng glyphosate pero walang sulfate, kaya maraming damo sa silong. Hindi kagaya ng sa atin na talagang malinis na clean up talaga. Late na rin sila nag-spray dito. Saka ang napansin ko dito, gumamit ito ng mats ng Syngenta. Pinaghalo-halo dito yung mats, chicks, at saka mayroon pa isa. Pero nakikita ko may mga uod din. So hindi mape-perfect. Kahit sinasabi nilang talagang malupit sa fall armyworm yung mats. Ito, tinignan ko talagang mayroon ding mga uod pa rin. So para makita nyo, lalapitan po natin. Dito hindi masyadong makapal. Doon sa ating Dekalb 8282 halos hindi mo na makita yung iyong dadaanan. Dito talagang maluwang na nakikita mo. Maliwanag sa silong, makikita nyo. Kukumpara natin yung ating para makita nyo yung mga hindi gumagamit ng foliar. Ito, may mga niesprayan itong mats. So halos parehas lang siya. Nisprayan natin ng Delta King. Ganito din siya Ito may mga magkadikit-dikit din yung mga may uod pa rin. Ayan Dekalb din yung nito yung variety nito. So ganito yung itsura ng mais na walang foliar. Mas marami pang abono ito kaysa sa yung sa atin. Ating binibisita kasi yung ating dito katabi lang natin to, yung ating NK6410 na BIP. Ayan siya Ayan. Hindi natin mapuntahan dahil maputik, kapapatubig lang. Siya yung talagang medyo maitim dito dahil maaga natin siyang linagyan ng urea. Yung kasunod doon talagang namumuti. Napakaraming mga damo. Yan maaga nating nisprehan ng pamatay damo, kaya medyo malinis po siya. Etong parting ito, tatamnan sana namin ng sibuyas, kaya lang nagkulang yung aming punla. Kaya tinamnan ko ulit ng NK6410 na BIP. Ayan, di maganda yung kanyang pagkakatanim. Titingnan natin kung ano magiging resulta. Pero bago namin pinatubigan to kahapon, nilagyan ko na to ng abono para siguradong may kakainin siya at lalaki siya kaagad. Hindi yung pagpapatubig ka walang abono, sayang po yan. Kaya kung kayo ay nagpapatubig ng inyong o kaya umuulan sa inyo, bago pa pag nakatubo ng yung mais nyo, pwede nang lagyan ng abono para pag umulan hindi sayang, may kakainin kaagad yung mais para lalaki siyang pantay-pantay. So yun po yung mga information na maaaring nating i-share sa ngayon para naman gumanda ang inyong mga tanim. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong Lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin
sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito ay mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Yung unang bahagi ng ating video na to ay yung mais ng ating katabi doon sa kabilang maisan natin. Parehas natin siya ng variety, decal din natin. Ganito yung kanyang dahon. Medyo tupi yung hindi straight. Pero ito yung makikita natin. Panoorin niyo yung unang bahagi ng video kasi hindi sa atin yon. Ito yung ating mais na ito. Mas huli ito kaysa sa mais na ating unang binidyo. Itong part ng video ito. Ito yung ating mais ngayon. So, ito halos hindi mo makita yung dadaanan sa kapal ng dahon. Ito yung pagkakaiba ng mais na ginamitan ng foliar at pinatubigan ng timing, inabunuhan ng timing at tama yung mga nilalagay. Nabubush siya talagang pinupersa siya ng mga foliar para lumaki. Ito ang kapal ng dahon. Halos ng mga tumitingin dito ay talagang namamangha at talagang talagang nagagandahan sa ating mais, no? Unang-una makita mo pantay-pantay, wala kang halos makita na mas mataas. Tingnan niyo po sa video, halos pantay-pantay. Yung kapal ng dahon halos pare-parehas na ang lalaki, no? Dalawang beses po natin to nilagyan ng BB-Tol para titignan nga natin kung hanggang kailan siya tataas. Hindi pinalitan natin yung power grower ng BB-Tol. Imbis na sa pangalawang beses power grower, BB-Tol 3K, nilagyan na natin ito ng konting heavyweight para maganda. Pero kagaya ng mga mais na nilagyan ng Bertaco, ginagyan ng mats, etong mais natin kagaya nila na may mga uudo, ganun din yung unang bahagi ng video kung yung titignan. Eto, maglalakad ako, titignan niyo kung makikita niyo yung aking dinadaanan. Hindi kagaya ng unang pinakita natin sa inyo na makikita mo ang iyong dadaanan. Ito, halos hanggang dibdib ko na itong mais natin. Pero makita nyo ang kapal ng kanyang dahon at halos hindi mo makita ang iyong dadaanan. Ganon po siya kakapal, ganon po siya kaganda. Kaya yung mga dumadaan sa tabi nito, manghang-mangha at nagtatanong kung paano yung ginagawa natin na pagpapaganda nitong ating mais. Tingnan nyo sa silong ang itsura niya. Ito po ang itsura ng silong, may mga maliliit din. Pero normal mo po yan sa ayan, tataba pa po yan kasi 34 to 36 days pa lang itong ating mais. So subaybayan nyo po. Ito naman yung ating kanal na ginagamit sa pagpapatubig. Ang haba po ng maisan, yung po nito, yung hati-hati nito. Halos po ito Tignan natin. Ito yung ating main canal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 meters po yung haba ng ating yung pagkakaputol-putol ng ating maisan. 15 mas maganda dahil mas mabilis siya mapapatubigan, lalo na kung mahina ang inyong patubig, mas maganda, mas maiksi po yung pagkakaputol-putol ng inyong mga kanal. Ito po, nandito rin sa tabi yung ating mais na magdadalawang buwan na po siya, January, mamimitas po na po tayo dyan. Pinatubo po yan, talagang binibira siya ng BB-Tol at saka ANAA power grower, yung 3K fertilizer. Kikita nyo, napaka-verde po niya So ito po yung ating mais.
Ilalayo po natin ng konti para makita nyo yung kanyang itsura. Pantay-pantay po siya. Ayan po. Etong ating mais na huli ng mahigit 1 linggo sa kabila. Itong kabila, halos magkaparehas sila. May mataas, malaki, pero ang dami pong uod niyan dahil siyempre hindi nalagaan sa insecticide. Saka hindi naman yung inupahan lang yung mga nagabono dyan. Tayo dito talagang sinupervise natin, tinignan natin mabuti yung mga nagabono dito, kaya maganda yung kanyang itsura. So ito po, dapat pag-aralan nyo mabuti. Kung kayo'y nagpapatrabaho lang, tignan nyo po ninyo at samahan po ninyo yung mga worker para maganda po ang inyong maisan. Hindi yung uutusan nyo lang nyo sila na pumunta sa bukid kung saan mang parte ng malayo. Siyempre kapag malayo, gagawin lang nila yung gusto nila. So mas maganda pag kayo nagbubukid, samahan po ninyo ang inyong mga worker. Tignan po ninyo ang kanilang ginagawa. Kung kayo nanonood dito, ipanood po ninyo yung inyong mga gustong gawin para sundan po nila. At unti-unti matuto po sila at gaganda po ang inyong mais. Pero kapag uutusan nyo lang sila, ganito ang inyong gagawin, bibigyan sila ng instruction, hindi nila alam kung paano susundan, mahirap po. Hindi po mangyayari yung gusto nyo. So kagaya natin, hindi nyo basta-basta makukuha yung galing na ating binabahagi. Unti-unti, i-practice nyo po, gawin po ninyo. Then siguro naman pag nagtagal, magiging kagaya po ninyo ako na maganda ang mais. Tuloy lang po sa pag-aaral, tuloy lang po sa pagtatanim, at sigurado ko gaganda po ang inyong mga tanim. God bless po.